Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Fort Bonifacio sa Taguig. Medyo makulimlim yung panahon ngayon at parang uulan pa nga. Pero itutuloy pa rin natin ang update dito sa bagong Senate building na ginagawa dito. Nasa loob ng Navy Village sa Taguig, malapit sa Barangay Fort Bonifacio, itinayo ang bagong Senate building. Tara puntahan na natin doon sa malapit ang ginagawang bagong Senate building at tingnan natin ang latest na progress. Ito na yata ang pinakamahaba na footbridge na nadaanan ko. Dito yan sa may Gate 3 sa Taguig. So ayun guys, nandito na tayo sa may Chino Rosas Avenue Extension. Nasa boundary ng Makati at Taguig ang location ng bagong building ng Senado. Kung babalikan natin, noong nakaraang buwan lang, nagkaroon na ng topping off ceremony na dinaluhan pa ng mga senador ang proyektong ito. Ibig sabihin ay na-reach na nito ang pinakamataas na bahagi ng building. So ayan guys, ito na ngayon ang pinaka-latest na progress sa ginagawang bagong building ng Senado. Ang proyektong ito ay may budget na 8.9 billion pesos. So bakit nga ba naisipan ng Senado na magpatayo ng sariling building pagkalipas ng ilang dekada na pag-oopisina sa kasalukuyang Senate building na ginagamit nila ngayon sa may Pasay City? Para sa mga hindi pa nakakaalam, nagre-renta lang ang Senado sa GSIS building na nasa Pasay City. At kasalukuyan naman silang nagre-renta sa parking lot na pag-aari naman ng SSS. Ayon pa sa press release noon ng Senado, kaysa patuloy na magre-renta at gumastos ng ilang bilyon pagkalipas ng ilang dekada sa renta pa lang at hindi pa kasali ang mga utilities. Kaya naman nagdesisyon na ang Senado na humanap ng lugar na pagtatayuan ng kanilang bagong opisina at dito nga nila nahanap sa Navy Village sa may Fort Bonifacio sa Taguig. Nasa 1.8 hectares ang nabili nilang lupa
dito sa loob ng Navy Village. At ito na ngayon ang tinayuan ng bagong Senate headquarters. Ilang taon na rin ang nakaraan nang magkaroon ng design contest at nag-invite ang Senado ng iba't ibang mga kilalang local at international na mga architecture and design company na magbigay ng kanilang mga entries at design sa itatayong bagong Senate building. Pagkatapos ng ilang buwan na deliberation, ang disenyo na gawa ng AECOM ang nanalo at napili ng Senado, at ito na nga ngayon ang building na tinatayo dito. Kasalukuyan ang nilalagyan ng mga glass panels o glass windows ang kabuuan ng building na ito. Ang state-of-the-art design ng gusaling ito ay isang iconic symbol na nagbibigay din ng tribute sa Filipino culture. Kung titingnan natin sa taas, sa top view ng building, may hugis na sinag araw ang apat na building. Kalintulad yan sa sinag ng araw sa ating Philippine flag. Ang bagong Senado ay may apat na buildings na interconnected sa gitna ng mga elevated na floors, at sa taas naman ay mayroong central plaza. Ang bawat building ay may 11 na floors at meron pa pala ditong tatlong basement level na kayang i-accommodate ang 1,200 na parking slots. Kapag natapos na ang proyektong ito, dito na mag-opisina ang ating mga senador, pati na ang kanilang mga staff. Nandito na rin sa loob ng bagong Senate building ang session hall ng Senado. Magkakaroon din dito ng mga conference rooms, senators at dignitaries lounge, ceremonial hall. Magkakaroon din dito ng iba't iba pang mga amenities para sa mga staff na magtatrabaho dito sa bagong Senado, katulad ng staff canteen, clinic, gym, committee room, library and archives, at marami pang iba.
Magkakaroon din ng iba't ibang mga amenities para sa publiko na bibisita dito sa bagong Senado. Ang public hall ay magkakaroon ng public assistance office, food court, auditorium, museum, at magkakaroon din ng viewing gallery ang publiko na overlooking sa session hall. Ang ganda pala ng mga amenities na makikita natin dito sa loob ng bagong Senate building. Kasalukuyan naman na ginagawa na ngayon yung mga kalsada sa paligid ng bagong Senado. Ang target na deadline sa proyektong ito ay inaasahan na matatapos sa last quarter ng 2024. Dinisenyo din ang bagong Senate building bilang resilient at environment friendly na gusali. Ibig sabihin lamang nito ay kaya nitong makasurvive sa iba't ibang mga natural calamities at disasters katulad ng bagyo, lindol at iba pa. Environment friendly din ang bagong Senate building dahil sa iba't ibang mga green features nito. Ginamit din ang mga environment friendly materials sa pagtatayo ng building na ito. Makakatipid din ng at least 25% sa energy consumption ang new Senate building kumpara sa mga regular na buildings. So ayun guys, hindi pa nga tapos ang new Senate building. Ayon pa dito sa design na ginawa ng AACOM, mag-iiba pa yung disenyo nito dahil magkakaroon pa ng cover yung buong building na inspired naman sa Barong Tagalog. So ayan guys, makikita naman natin, nandito tayo sa boundary ng Taguig at pagtawid mo dito sa tulay ay sakop na ng Makati City. Dito mismo sa boundary, tinayo ang bagong Senate building. Ayon pa sa huling update na nabalitaan natin, baka sa muling pagbubukas ng sesyon ng Senado ay baka dito na sila mag-oopisina sa kalagitnaan ng susunod na taon. So ayan guys, unti-unti na nga nabubuo ang bagong building ng Senado. Abangan pa natin ang mga susunod na updates tungkol sa proyektong ito. Anong masasabi nyo sa disenyo at progress ng proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.